Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng isang pamilyang magbabakasyon sa Hawaii, ngunit inatake ng mga teroristang North Korean ang kanilang sinasakyang eroplano. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action comedy film na ipinalabas taong 2020 na pinamagatang, Okay Madam. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa Mongolia kung saan nagsasagawa ng misyon ang dalawang North Korean spy na si Chol Sung kasama si Choi Gi-sun, ngunit masyadong marami ang kalaban kaya mag-isang hinanap ni Gi-sun ang pakay nila habang pinipigilan ni Chol Sung ang mga kalaban. Pero nakatanggap si Gi-sun ng mensahe mula sa kanyang ama na kailangan na niyang tumakas at huwag magtiwala kahit kanino bago pa ito pinatay. Pagbalik ni Chol Sung binaril ito ni Gi-sun sa pagkakaalam na banta ito sa kanyang buhay at agarang tumakas. Lumipas ang 10 taon, ito si Miyang na nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan sa palengke na nagbebenta ng twisted breadstick. Sa ilang oras lang na pagbubukas ubos na agad ang lahat ng tinda niya. Ito naman ang kanyang asawa na si Sok Hwan na ang trabaho ay nagre-repair ng mga computer. Hilig niyang uminom ng isang inuming may palabunutan sa loob sa pag-asang manalo kaya nagagalit ang asawa dahil wala na itong ibang inaatupag kundi ang palabunutan, pinayuhan niya na lang ang asawa na gamitin ang kanyang swerte sa ibang bagay. Isang binata ang dumating para magpagawa ng laptop, habang nag-aantay binigyan ito ni Sok Hwan ng inumin pati ang asawa, pero sa hindi inaasahang pagkakataon nanalo si Miyang mula sa inumin ng libreng bakasyon sa Hawaii. Masayang-masaya ang mag-asawa sa pagkakapanalo, ngunit ayaw pumayag ni Miyang ituloy ang napanalunan dahil iniisip niya lang na pag magbakasyon sila siguradong wala na silang kakainin pag-uwi. Pagdating ng kanilang anak na si Nari nakatanggap ng mensahe si Miyang mula sa guro nitong may sinaktang bata ang kanyang anak. Nagalit siya ng ilang beses na itong ginawa ng anak, pero ang dahilan ng bata ginawa niya lang daw yun dahil binuli siya sa pagsasayaw habang tawang-tawa naman si Sok Hwan. Pinalo pa din ni Miyang ang anak sa pananakit nito sa kaklase. Lumabas na naiinggit pala ito na palaging nagbabakasyon ang pamilya ng kaklase habang sa kanya puro na lang sila pangako. Nang makatulog na ang anak na pagtanto ni Miyang na kailangan din nilang ipasyal ang anak, pinuntahan niya ang asawa na gumagawa ng washing machine nila para ituloy na ang napanalunang bakasyon sa Hawaii. Sobra namang ikinatuwa ni Sok Hwan ang pagpayag nito at sa hindi rin inaasahan biglang gumana ang washing machine na akala niya wala ng pag-asa. Samantala isang misteryosong babae ang nakatanggap ng tawag para sa nasabing flight. Sa North Korea nakatanggap din ng impormasyon ng spy na si Chol Sung na pupunta ng Hawaii si Gi-sun matapos itong makaligtas noon. Sa araw ng biyahe ng pamilya ayaw sumakay ng taxi ni Miyang para makatipid. Isa ding grupo ng mga North Korean ang sasakay sa parehong eroplano para sa misyong hanapin si Gi-sun habang nakahiwalay naman si Chol Sung ang leader ng grupo. Dahil sa pagtitipid ni Miyang muntik na silang naiwan ng eroplano kung hindi pa nila napakiusapan. Inalok din sila ng 2 upuan sa business class bilang bakante pero ayaw ni Miyang dahil akala niya may bayad. Nang malaman niyang libre lang ay tinanggap niya kaagad ang alok at nagmadaling sumakay. Si Miyang at ang anak ang umupo sa business class habang nasa economy naman si Sok Hwan kung saan naroon din si Chol Sung. May kasabay si Miyang na isang buntis at congressman sa isang bayan ng South Korea. Isa pang lalaking matatakotin ang sakay sa eroplano na lumaklak ng gamot para pakalmahin ang sarili. Nang handa na ang lahat pinalipad na ng piloto ang eroplano na sobrang ikinatuwa ni Nari bilang unang beses pa lang niyang makasakay. Maya-maya pa nang pwede nang tumayo pinakilos na ni Chol Sung ang mga tauhan para hanapin ang target nilang si Gi-sun. Nagpunta naman sa banyo ang misteryosong babae habang hinahalughog ng mga North Korean ang buong eroplano. Samantala di sadyang matabig ni Miyang ang flight attendant na si Hyun Min na sobra ding nagulat dahil nasalo niya lahat ng pagkain. Nang alamin niya kung anong trabaho nito inakala niyang isa siyang mayor. Dahil sa pagiging mali-mali pinagalitan si Hyun Min ng head flight attendant sa panggugulo sa mga pasahero at inilipat ng economy class. Kinausap naman si Sok Hwan ng katapat nitong lalaki para makipagkwentuhan, na pagkamalan pang asawa niya ang katabi. Mag-isa lang ding nagbabiyahe ang matanda para puntahan ng anak sa Hawaii at makita ang apo. Hiniling ng lalaking makipagkwentuhan kay Sok Hwan habang nasa biyahe sila. Tinanggihan niya ito dahil mas gusto niya daw magbasa pero maya-maya pa nairita na ang matanda sa kanya dahil sa sobrang dal-dal nito.
Dahil din sa libreng pagkain sa business class sumakit ang tiyan ni Miyang, naghanap siya ng banyo ngunit puno, pati ang cockpit na pagkamalan niyang banyo. Ipinagbalot ni Miyang ang asawa ng pagkain at hinanap ito sa economy, nang makita binigyan niya ito ng pagkain at pinatingnan na din muna ang anak. Habang nagpupulong ang mga North Korean dumating si Miyang na naghahanap ng banyo, agaran ding pinuntahan ni Sok-hwan ang anak habang nakahanap din sa wakas si Miyang ng bakanteng banyo. Isa naman sa North Korean ang narinig ni Hyunmin na may binabalak na masama. Inireport niya sa head flight attendant ang narinig pero hindi ito naniniwala at nagbantang tatanggalin siya sa trabaho pag hindi tumigil. Maya-maya pa nagdeklara na ng pang-hostage ang mga North Korean sa eroplano sa pangunguna ng pinuno ng grupo, pinalipat nila lahat ng pasahero sa iisang cabin lang maging ang mga taga-business class. Ginamit din nilang hostage ang head flight attendant kaya napilitan ang pilotong buksan ang pintuan at pinabago ni Cho Sung ang ruta nila. Sinubukan namang makipagnegosasyon ng congressman sa kanila, pero maging ito hindi nakaligtas at dinala lahat kasama ng iba pang mga pasahero. Sa South Korea ang National Intelligence nakaalerto na sa nangyaring pang-hijack sa eroplano at agarang inalarma ang sakay na agent. Nakakuha sila ng impormasyon na isang defector ang may pakana sa hijackang na dating isa sa pinakamagaling na agent sa North Korea. Napansin din ni Cho Sung ang babaeng nakamask na tila iniiwasan siya, hinala niyang ito ang hinahanap nila ngunit nang mahuli nagkamali pala sila, isa pala itong sikat na artista sa South Korea na ikinagulat din ng lahat nang makita ito sa loob ng eroplano maging ang isang North Korean kilala siya at iniidolo. Sa mga oras na yun nasa loob pa din ng banyo si Miyang, biglang nahulog ang barya niya kaya napansin ito ng North Korean. Nang buksan niya ang pintuan binalak siyang hulihin ng terorista, pero magaling pala si Miyang sa pakikipaglaban kung saan napatulog niya ang kalaban na ipinag-alala niya din ang nagawa. Si Miyang pala ang dating gisun na nagpalit ng katauhan upang takasan ang nakaraan sa pagtatago sa South Korea bilang defector. Alalang-alala naman si Sok-hwan sa asawa ng hindi makita. Inihabilin niya ang anak sa naging kaibigang matanda para hanapin ang asawa at dahan-dahang pumunta sa likuran pang bahagi kung saan nakakita ito ng laptop. Hinahanap naman ng mga terorista ang listahan ng pangalan ng mga pasahero. Isinama nito si Hyunmin para makuha ang listahan habang nagtungo si Sok-hwan sa database ng eroplano sa ilalim. Nang sapilitang kinukuha kay Hyunmin ang listahan naroon pala si Miyang nagtatago sa itaas. Pinabagsak nito ang terorista ng walang kahirap-hirap na sobra namang ikinamangha ni Hyunmin at nagplano ang dalawang iligtas ang mga pasahero. Nagpalit ng kasuotan si Miyang bilang flight attendant upang hindi mahalata, habang sa mga oras na yun pinasok ni Sok-hwan ang sistema ng eroplano dahilan nang nakontrol niya ito. Naghanap si Hyunmin ng sandata sa ilalim ng eroplano at hinarap naman ni Miyang ang mga terorista, nakalaban niya ang mga ito at isa-isang pinabagsak. Nalaman din ni Sok-hwan ang pagkatao ng leader ng grupo at inireport sa National Intelligence ng South Korea bilang isa pala siyang dating NIS agent. Nasa likuran naman si Hyunmin na inakalang kabilang siya sa mga terorista pero nalaman nitong isa pala siyang agent. Patuloy pa ding hinarap ni Miyang ang mga North Korean, nagsuot siya ng tabon sa mukha upang hindi makilala ng anak saka pinabagsak ang kalaban. Sa cockpit napansin ni Cho Sung ang pagbabago ng kanilang direksyon. Pinabalik niya sa piloto ang sinasabi niyang direksyon ngunit hindi na nito makontrol ang eroplano. Nang tingnan niya ang CCTV nakita niyang may naghack sa eroplano. Sa isang sikretong pasukan dumaan si Hyunmin para magpunta sa silid na may nakatagong armas. Nakita niya doon ang isa pang North Korean na tila nakulong sa loob. Nakaharap din ni Miyang ang isa sa pinuno ng grupo na nauwi sa matinding labanan. Nahuli naman si Sok-hwan sa loob habang patuloy pa din si Miyang sa pakikipaglaban at napatulog ang North Korean, subalit dumating si Cho Sung na nakilala siya kahit nagpalit pa ito ng mukha. Hawak din ito ang asawa niya kaya nagtago ito na baka makilala, ngunit binalak patayin ni Cho Sung ang asawa, pero mabilis itong napigilan ni Miyang dahilan din nang nahuli siya ng dating kasamahan. Nakita sila ng anak pero pinigilan ito ni Miyang upang hindi madamay. Napansin naman ni Cho Sung ang bata na umiyak. Tinanong niya ito kung nasaan ang mga magulang niya. Itinuro naman ng bata ang sikat na artista na ikinagulat din ng lahat ng malamang may anak na siya pero tumanggi ito. Pinagpilitan ng bata na siya ang ina niya at palihim na nakiusap upang iligtas siya, dahil dun tinanggap na ng artista na siya ang ina na sobrang ikinagulat din ng lahat ang revelasyon. Nang ikulong ang mag-asawa sa isang silid,
Inamin na ni Seok-hwan na dati siyang NIS agent matapos sabihin ni Chol-sung, iniisip ni Miyang na kaya sila nagkakilala upang subaybayan siya ng gobyerno ng South Korea. Sinabi ni Seok-hwan na nung una ganun ang pakay niya pero nung araw na iniligtas siya nito nagbago ang pagtingin niya, tinanggap niya kung sino ito bilang delikadong tao at pinagpalit ang trabaho upang pakasalan siya. Samantala nagplano ang mga pasahero na magtulungan, ngunit may dumating na North Korean. Ilan pang kalalakihan ang tumayo at pinatulog ito kung saan kabilang din sila sa grupo ng mga North Korean na may ibang pakay. Tiniraydor pala si Chol-sung ng tauhan niya na balak tumakas kasama ang kanilang target at pabagsakin ang eroplano kasama siya. Sinubukang lumaban ni Chol-sung kaya nawala ng kontrol ang piloto dahil sa pag-aaway nilang ngunit nahuli din ito ng grupo. Pagkatapos pinababa ng mga terorista ang lipad ng eroplano para sa balak nilang pagtakas, napilitan ang piloto at nagradyo para magsuot ng seatbelt ang lahat. Isinama din si Chol-sung sa pinagkulungan niya sa mag-asawa na ikinagulat naman ng dalawa. Maya-maya pa sinimula na ng kapitan ang pagbulusok ng eroplano pababa ayon sa utos sa kanya. Nagkaipitan naman ang tatlo kaya nagseselos si Seok-hwan dahil dating may ugnayan ang dalawa. Inalam ni Miyang kung bakit ba siya hinahanap ng mga ito. Sinabi ni Chol-sung inutusan siya ng gobyerno nila na ibalik siya ng North Korea upang pigilan ang mga taong naghahabol sa kanya para mabuksan ang nuclear warhead na binuo ng kanyang ama noon dahil siya lang ang tanging makakapagbukas sa pamamagitan ng kanyang mata. Naintindihan na ngayon ni Miyang ang sitwasyon na pag nakuha siya ng mga terorista ay siguradong katapusan na ng lahat. Nagplano ang dalawa na magtulungan dahil wala namang ibang hangad si Chol-sung kundi iligtas si Miyang noon pa man sa huling misyon nilang dalawa na nauwi sa di pagkakaintindihan. Pinasok ulit ni Seok-hwan ang CCTV ng buong eroplano upang makita ang kinaroroonan ng lahat saka pinatay ang ilaw. Nagtulungan na ngayon si Miyang at Chol-sung na nilabanan ang mga teroristang grupo na pinamumunuan ng dati niyang tauhan habang tumulong din ang iba pang mga pasahero. Matapos mapabagsak ni Miyang ang kalaban nagkita din ulit sila ng anak. Sinubukan ding tumakas ng pinuno ng terorista pero pinigilan ito ng dalawa at sa wakas na iligtas ang eroplano. Ngunit ang matandang naging kaibigan ni Seok-hwan ay isa din palang North Korean na may pakana ng lahat na naghahabol sa nuclear. Siya pala ang taong pumatay sa ama nito noon matapos hindi ibinigay ang passcode. Balak pabagsakin ng matanda ang eroplano kung hindi siya sasama kaya napilitan ng pumayag si Miyang upang pakawalan din ang anak. Sinubukan namang lumaban ni Seok-hwan ngunit binaril ito ng matanda. Wala nang nagawa si Miyang kundi sumama upang iligtas ang lahat ng pasahero. Nang buksan ng matanda ang pintuan may nakahanda palang plano si Miyang, pinahagis niya sa anak ang teddy bear ng terorista at inihulog din ito sa eroplano kung saan doon pala nakatago ang bomba. Pagkatapos pinuntahan niya ang asawa na inakalang patay na, nakasuot pala ito ng bulletproof matapos siyang piliting pagsuotin ni Chol-sung para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito nagpaalam na din si Chol-sung dahil napatay na din naman ang mga teroristang naghahanap sa kanya, itinali naman ng mga pasahero ang mga nahuling terorista sa upuan. Matapos mailigtas ang pangha-hijack, pinaalam ng piloto na pinapabalik sila ng Incheon Airport. Umapila si Seok-hwan upang ituloy ang planong pagpunta sa Hawaii ng kanilang pamilya. Ayaw namang pumayag ng congressman na nauwi sa pagtatalo. Sumang-ayon ang ibang mga pasahero na dapat ituloy ang pagpunta sa Hawaii bilang sila ang sumagip sa kanila, di rin sadyang mapatulog ni Hyun-mi ng congressman. Sa huli pumayag din ang piloto na ituloy ang planong ruta patungong Hawaii na ikinatuwa ng lahat. Sa wakas nakarating din ang pamilya sa pangarap nilang bakasyon kung saan inamin ni Seok-hwan na plinano niya pala talaga ang biyahe nila matapos niyang lagyan ang takip ng peking panalo. Habang sa eroplano huling nagising ang lalaking matatakutin, lumabas na siya pala ang aktibong agent ng NIS na nakatulog lang sa biyahe. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!